Sa video ito, pag-usapan natin ang step-by-step process sa pag-transfer ng ownership ng inyong mga motorsiklo o sasakyan doon sa HPG, LTO at kung magkano ang magagastos. Kaya tara, samahan nyo ko at panoorin natin ang video na to. Pero bago yan, sa mga hindi pa nakasubscribe sa akin, kayo na ang bahala. So ngayon unahin na natin ang step-by-step process doon sa HPG sa pagkuha ng clearance. So una ay yung receiving station. Dito kailangan nyong ipakita ang kumpleto at orihinal na mga dokumento na kinakailangan upang makakuha ng resibo o yung tinatawag nila na order of payment. So ang halimbawa nito ay ang orihinal na ORCR, deed of sale, ID ng previous owner na may 3 perma, ID ng new owner na may 3 perma. I-check po nila isa-isa yan kung tugma ba sa declaration ng deed of sale. At kung okay na at napasa nyo na lahat at nabigyan na kayo ng order of payment, punta na tayo sa pangalawang step, ang payment. Kung meron man tayong resibo or order of payment, magbabayad na po tayo. Sa mga nagtatanong kung saan magbabayad, sa Land Bank po tayo magbabayad. Yes po, kailangan natin pumunta sa Land Bank para doon magbayad ng 650 pesos para sa proseso ng HPG clearance natin. Pero huwag mag-alala, kung nahihirapan kayong pumunta sa Land Bank mismo at meron naman kayong application ng Land Bank, maaari din po kayong makapagbayad sa ating Land Bank portals para iwas hassle. At pagkatapos niyo makapagbayad, kailangan nyo na pong bumalik ulit sa HPG office para doon ibigay ang resibo na galing sa Land Bank na patunay na nakapagbayad na kayo. At kung sa Land Bank application naman, pwedeng screenshot lang ng resibo na binayad ninyo yung ipapakita ninyo doon. At pagkatapos maipakita ang proof na nakapagbayad na kayo, sisimulan na nila ang step 3, which is ang physical inspection. Doon kukunan ng stencil ang inyong mga motor ng Physical Inspection Division. Dito po kukunan ng stencil ang ating mga motor or pagtutugmain nila ang detalye na nakalagay sa motor at nakalagay sa papel ng nabili ninyong motor. Paalala lang po, dito sa physical inspection makikita kung tampered ba ang nakalagay sa mga chassis number at engine number ng inyong mga nabiling motor. Malalaman po ng Physical Inspection Division Group kapag ang motor ninyo ay galing sa nakaw or kung galing sa hindi magandang gawain. Pero once pag-cleared na po at wala na pong problema, punta na po tayo sa step 4, ang records verification, encoding, and clearance printing. Sa hakbang na ito, sisiguraduhin ng Highway Patrol Group or HPG na tama at kumpleto ang mga isinumiting dokumento. Ang mga datos ay ipapasok sa Motor Vehicle Clearance System para sa official na record. At sunod punta na tayo sa panglimang step, ang final processing. Dadaan sa huling pagsusuri at pag-aproba sa mga clearance upang matiyak na ito ay wasto at handa nang mai-release. At para naman sa huling hakbang or step 6 ay ang releasing, dito mag-aantay na lang kayo na makukuha ninyo ang Motor Vehicle Clearance Certificate ninyo. So bali ganun lang kadali ang proseso doon sa HPG. At sabi nga nila sa kanilang page na 2 oras lang daw yung proseso. Ewan ko na lang, depende siguro sa office ng HPG na mapupuntahan ninyo. Baka may iba medyo busy, so aabot kayo ng 3 or 4 na oras. At pagkatapos nyo makuha ang mga dokumento na galing sa HPG, pwede na po kayong pumunta sa office na accredited ng LTO na pwedeng kuhanan ng insurance. Para doon kayo kukuha ng insurance, pero kagaya nga ng sabi ko, mas maganda talaga sa Cebuana or Imlovillar kayo kukuha kasi medyo mura po ang insurance doon. At take note guys, kung kukuha kayo ng insurance, dapat ipangalan na sa inyo or sa new owner ng nakabili ng sasakyan or motorsiklo. So for example, kayo yung nakabili, so dapat sa inyo na ipangalan yung insurance na kukunin ninyo. At pagkatapos kung okay na lahat, pwede na po tayong pumunta sa pinakamalapit na LTO office sa inyong lugar. At doon, ibigay nyo po ang mga documents na meron kayo. Doon po ipapakita ninyo sa LTO officer ang date of sale, photocopy ng valid ID ng previous owner na may 3 perma, photocopy ng valid ID ng new owner na may 3 perma,
at ang original na ORCR ng motorsiklo or sasakyan ninyo. Ang HPG clearance, ang certified true copy or mother title ng motor ninyo at bagong insurance na nakapangalan sa inyo or new owner. At pagkatapos ninyong maibigay ito sa LTO officer, ay iaasikaso at ipoproseso na po nila yan at pagkatapos mag-antay lang kayo na tawagin yung pangalan ninyo para pumunta kayo sa cashier window. At doon magbabayad kayo ng 60 pesos para sa transfer of ownership at 179 pesos para sa computer fee. At pagkatapos mag-aantay na lang ulit kayo na tawagin yung pangalan ninyo para makuha ang bagong ORCR or Certificate of Registration at yung original receipt na nakapangalan na sa inyo. So ganun lang po kadali matransfer yung ownership ng ORCR ninyo. So ngayon pag-usapan naman natin kung magkano yung total na nagastos ko. So base lang po ito sa nabayaran ko lahat. So una is yung notary fee which is 600 pesos. So depende po yan sa napagnotaryuhan ninyo. Kasi may iba 200, 300, 800, 1,000 ganyan. Depende po yan kasi yung iba 1% po ng total na pagbili niyo ng motor, yun po yung hihingin nila sa notary fee. So bali sa akin 600 yung nagastos ko. Tapos yung HPG clearance is 650 pesos. Tapos yung LTO change of ownership is 240. So ito na yung nabanggit ko kanina na 179 sa computer fee tapos 60 pesos sa transfer of ownership. Tapos yung insurance na nakuha ko is 300 pesos. So magkaiba talaga tayo sa notary fee at insurance. So depende na po yan. So yung total na nabayaran ko is 1,790. So hindi pa po kasali yung pangkain sa labas niyan, pamasahe or panggasolina ninyo. Basta take note lang magkaiba yung notary fee natin at insurance na makukuha. So advice ko sa inyo maghanda na lang po kayo ng 2,000 to 3,000 pesos. Or kung mas maganda, higit pa dyan kasi baka may babayaran pa kayo. So baka magtaka kayo guys, bakit wala yung mga requirements dito? So hindi ko nabanggit yung mga requirements kasi may ginawa na po kong video last day kung ano-ano yung mga requirements sa pagpatransfer ng ownership ng inyong nabiling motorsiklo or sasakyan. So bali panoorin nyo na lang po yung previous video ko na yun, naka-upload lang yun kasunod ng video na ito. And by the way guys, kung kayo ay kukuha ng lisensya, may video po ako kung paano kumuha ng lisensya at kung paano mag-renew ng inyong mga lisensya. At kung gusto niyo mag-exam ng professional or non-professional, may mga videos na po akong ginawa, may English po dyan at may Tagalog. So optional po yan, kayo po ang bahalang pumili.